Ayan, yan guys, no. Bakit nga ba kami biglang umuwi last February sa Pilipinas? So, ganito kasi yun guys, kung natatandaan nyo, yung mga nakanood ng vlog namin, no, nung hinatid namin yung lolo namin last September sa airport, dahil uwi siya ng Pilipinas. At dun muna siya kasi kare-retire lang niya. So, gusto niya magstay ng Pilipinas ng at least 5 months, ganyan. Tapos, may papagawa rin kasi siya mga apartment, ganyan. Yung naipon niya dito, gusto niya ipagpatayo ng apartment dun sa Pilipinas. Para kasi nga, gusto na niya magstay there for good para meron siyang source of income kahit papano, di ba? At least mga ilang pinto siguro na apartment. So, yun lang yung purpose ng ba't siya umuwi. At saka, mas gusto niya sa Pilipinas kasi andun yung mga kakilala niya, di ba? Kapitbahay, mga kamag-anak na pwede mong puntahan anytime, di ba? Kapag nalulungkot ka or naboboring ka, di ba? Kasi ang lolo ko kasi nung nandito siya sa Pilipinas, nasa bahay lang siya pag wala siyang work. So, nanonood lang siya ng TV, ganyan. So, hindi naman din siya makalabas minsan kasi nga, wala naman siyang kakilalang mga kapitbahay dito. So, pag lumalabas siya, napunta lang siya sa grocery store minsan. Pero kasi recently nga, kasi tumatanda na nga, so nasakit yung mga tuhod-tuhod niya, di ba? So, syempre, pag magbabiyahe lang siya, halimbawa, nasa trabaho kami, so hindi namin siya mahatid. So, minsan, naglalakad siya mag-isa, lalakad siya, tapos sasakay siya ng bus, punta siya sa grocery store, o kaya punta siya sa mall. Yan. So, para lang maaliw-aliw siya, no? So, lalo na ngayon kasi nag-retire siya, wala na siyang ginagawa. So, talagang bored na bored siya sa bahay. Kaya sabi niya talaga na gusto kong umuwi sa Pilipinas. Uwi muna ako sa Pilipinas at doon muna ako ng 5 buwan, then babalik ako, sabi niya. Tapos, edi yun na nga. So, inatid namin siya September. And then, dapat babalik siya ng February this year, 2026. So, yun nga, may nangyari sa kanya na hindi namin inaasahan. Kaya kami napauwi sa Pilipinas ng biglaan. So ako, yung mama ko, at yung pinsan ko, umuwi kami. Yan. So, ang nangyari kasi, nagkasakit siya ng January. January siya nagkasakit. So, dinala siya sa hospital. And then, after nung dinala siya sa hospital, nakalabas naman siya. And then, binalik ulit siya after a week. No? And then, ayun, doon na nangyari. Doon na siya nag-passed away. Yan. So, nawala siya. Wala na siya. So, wala na yung lolo ko. So, nakakalungkot kasi parang kaya lang siya nagpunta sa Pilipinas para magbakasyon, di ba? And then, ang ending is, di na pala siya makakabalik dito sa Canada. So, nakakalungkot. No? Naiyak ako. Pag naiisip po kasi, parang alam nyo, kasi kung hindi nyo, alam ko hindi nyo alam kasi hindi nyo naman din nakasama ang lolo ko. Pero masasabi ko sa inyo na malakas siya. Napakalakas niya, at the age of 89 years old, nagtatrabaho pa rin siya dito sa Canada. Diba? Dumating siya dito sa Canada ng mga nasa 70s siya, 70 years old, 70s. Tapos, nag-start siya mag-work noon. And then, until 89 years old, nag-work siya. Kasi sabi niya kasi, is pag nag-stop ako mag-work, parang nangihina ako, ganyan. Pero at the same time, kasi nga tumatanda na siya, so especially netong mga last years niya, mga late 80s niya, no, nararamdaman na niya yung mga pananakit ng tuhod, di ba? Hindi mo naman maiiwasan. Sabi nga niya, sakit matanda yun. Kasi, so, syempre, kailangan na rin niya mag-retire, di ba? Hindi naman, kumbaga, hindi naman siya pwedeng mag-work until, till, hindi ko alam kung anong age. But then, kaya sinabi namin sa kanya, mag-retire na kayo para ma-enjoy nyo yung retirement nyo kahit pa paano, di ba? At yun nga, makapag-stay nga sa Pilipinas kung gusto niya. Ayun nga, pero hindi namin naasahan na doon na siya aabutin sa Pilipinas, di ba? Kasi, imaginein mo, napakalakas ng lolo ko. Tapos, bigla na lang, after ilang buwan, di ba, na gano'n na nangyari, bigla na siya nawala. Doon siya inabutan sa Pilipinas. So, grabe talaga yung namin. At saka, guys, no, for first time niya ma-hospital.
Hindi pa siya na-hospital ever. Simula nung bata siya hanggang sa ano siya, 89 years old, hindi siya na-hospital. Nag-90 siya, and then yun, nangyari sa Pilipinas, din siya na-hospital, and then yun na nga, wala na. Yan, so, ayun nga guys, no, biglaan kaming umuwi sa Pilipinas dahil nga kay Lolo kasi walang mag-aasikaso na anak. So, yung mama ko kasi at saka tito ko nandito sa Canada. And then, yung ibang mga anak kasi wala na rin, no. So, wala na yung mga tito ko. Yung isa kong tito ko na bunso nasa Pilipinas. Kaso, hindi naman din niya maasikaso mag-isa. So, kailangan niya ng kagaya ng mama ko. So, yung mama ko yung sumama, umuwi. Yung tita ko hindi siya nakasama kasi nga yung lola ko naman yung inaalaga niya dito sa Canada. Nalaman ko siya Saturday. Saturday ko siya nalaman na wala na si Lolo. Nasa work pa ako noon, guys. Nagulat ako kasi na-receive ko yung message sa mama ko kasi nakapag-usap pa kami ng lolo ko nung before yun eh. Nasa hospital siya, so okay naman siya. No, so parang ang inaantay na lang kasi is o-operan siya kasi may aneurysm siya, guys, sa stomach. So yung aneurysm niya lumaki hanggang sa sobrang laki na, delikado na. So yun yung nagkakos kasi ng stomach pain niya kasi yun ang kino-complain niya kaya siya dinadala sa hospital dahil yun sa stomach pain. So sabi dahil yun sa aneurysm. Yan. So yun nga guys. Yun na okay naman siya and then bigla na lang pagpasok ko sa work, nagla-lunch yata ako noong time na yun. Naalala ko mga 11 a.m. Naka-receive ako ng message kay mama. Sabi niya, wala na ang tatay. Sabi niya. So, parang, nagulat ako, parang anong sinasabi mo, mama? Parang ganyan sa isip-isip ko. Kasi nagkukwento pa kami nung kasama ko, nung kaibigan ko sa work, nung nalaman ko yung, news. So, parang, wait lang. Sabi ko, ano bang mararamdaman ko dito? Parang, biglaan naman yata. At saka, hindi mo ina-expect talaga. As hindi mo ina-expect. Kasi may mga plano pa kami pagbalik niya dito eh. May mga plans pa kami na nakaset na. May return ticket niya, di ba? Lahat talaga. Kaya parang, wait lang. So, hindi agad nag-sink in sa akin na talagang parang inulit-ulit ko pang basahin yung message. Ganyan. So, sabi ko, parang, bakit? Ganyan. Parang, and then, doon ako nag-start umiyak. Kasi parang, nakakaawa yung lolo ko. Parang gusto lang niya umuwi sa Pilipinas para magbakasyon and then, yun pa yung nangyari sa kanya. Kasi pinag-uusapan pa namin na kailangan maka 100 kayo. Sabi ko sa kanya. Kasi para makakuha kayo ng 100,000. Sabi ko pang ganun sa kanya, no? Pero, sabi nga niya, sige, 100,000, okay yan. Gusto ko yan. Pandagdag sa ipon niya, di ba? So, hindi talaga namin ina-expect. Pero, yun na nga. So, after noon, may work pa ako. Di tinapos ko muna yung trabaho ko na iwan. And then, nagpaalam ako sa work. Sabi ko, baka pwede pong umuwi na ako ng maaga kasi namatay yung lolo ko. So, kailangan mo mag-grieve. Ganyan. So, sa work, parang tulala ka lang. Parang tapusin ko lang yung trabaho ko. Gusto ko na umuwi. And then, pagdating ko sa bahay, nung nakita ko si Ricky, yung asawa ko, doon na ako napaiyak. As in, humiyak talaga ako na hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak ng umiyak. Yun. Tapos, kasi parang, ang daming umaano sa isip mo. Parang ang daming umiikot sa isip mo. Naawa lang ako kay Lolo. Naawa ako sa kanya. Kasi parang, hindi niya na-enjoy yung retirement niya. Yun talaga yung talagang tumama sa puso ko. Yung kumirot sa puso ko na, at least sana man lang na-enjoy niya yung niya. Yung kanyang papatayong apartment, retirement, ganyan. Tapos sabi pa nga niya, babalik ako kasi mayroon pa akong tax refund. Di ba? Kasi nga mag-file pa ng tax tapos magkakaroon siya ng tax refund. Di ba? So sabi pa niya, kunin ko pa yung tax refund ko. Hindi yun nga, umuwi na kami. Nagpabook agad kami ng tickets. So ang namin,
Ang flight namin, Monday ng gabi. Binili kami ng ticket ng tita ko. So, tatlo kami. Monday ng gabi. Direct flight na yung pinili namin, pal. Actually, ang mga 11 p.m. ng Monday yata. Na-delay pa nga siya eh. So, yun, umuwi kami. Diretso. And then, buti na lang may sumundo sa amin na, yun nga, yung asawa ng kaibigan namin ni Rick. Sinundo kami sa airport. So, 12 hours flight yata. 12, 13 hours. Direct flight. And then, pagdating namin doon, madaling araw ang dating namin ng Wednesday. So, by the way guys, 5 days lang kami guys. Kasi hindi kami pwedeng magtagal dahil nga ilang araw lang yung pinigay sa amin ng trabaho namin, kami ng pinsan ko. So, hindi kami nakapag-stay ng maaga. Kaya ang nangyari is, Thursday yung libing. So, Monday kami umalis dito. So, Monday, dumating kami doon Wednesday na umaga. And then, balik namin Friday ng gabi. Yun. So, talagang parang 5 days na rin. Pero, hindi lang kasi Wednesday kami dumating doon. Friday na kami umalis. So, parang 3 days lang kami doon, di ba? Pero yung flight namin is from Monday ng gabi hanggang Wednesday ng umaga. Kasi nga yung time difference, di ba? So, yun nga guys. So, diretso na yun. Dumating na kami doon. And then, pagdating namin is sinalubong kami ng mga kamag-anak, ayan, ng mga kaibigan. Kasi, binurol na ng Sunday, I think Sunday yata or Monday, hindi ako sure. So, nakaburol na si Lolo. And then, ayun nga, nung dumating kami, so binabalang namin yung mga gamit, ganyan. Tapos, dinala namin sa kabilang bahay. Kasi hindi ko pa naramdaman yung jet lag, sa totoo lang. Talagang dire-diretso kami. Di kami nagpahinga, di kami natulog, wala. Talagang dire-diretso kami. So, yung mama ko, binabalang din niya yung gamit niya. Dumiretso na siya doon sa bahay kung saan nakaburol si Lolo, ganyan. Tapos, naghanap na siya ng mga gagawin, yung mga pagkain, yung nag-prepare ng pagkain. So, tumulong na siya. So, kami, nag-aayos din kami ng pinsan ko. And then, pumunta ako doon sa bahay na kung saan nakaburol yung lolo ko. So, ayoko siyang tingnan. Sa totoo lang, kasi feeling ko iiyak ako, ganyan. Ayoko umiyak. Ayoko muna umiyak. Parang inaano ko, dinedelay ko muna yung pagtingin sa kabaong. Tapos, tinignan ko, So, akala ko iyak talaga ako. Pagtingin ko ganun, parang ibang itsura niya. Hindi siya si lolo ko talaga. Siguro dahil may makeup, ganun. Pero parang hindi ako naiyak kasi alam ko, parang ang tingin ko sa kanya, hindi siya yung lolo ko. Hindi siya si lolo. So parang, wait lang, ibang tao to, parang gano'n. Yun yung, parang denial ba? Denial na, hindi naman to si lolo, hindi naman kumukha ni lolo to hindi naman to si lolo ganyan. So parang hindi ako naiyak. Parang akala ko iyak talaga ako, pero hindi ako naiyak. Parang tinignan ko mabuti. Kung lolo, ikaw ba talaga yan? Ba't gano'n iba yung tsura mo? Gano'n. So, kaya tuloy parang sa isip ko, in denial pa rin ako. Pero syempre, I know siya yun, di ba? Pero syempre, talagang may point na in denial ka pa rin. Talaga ba? Parang nag-uusap lang tayo and then ngayon, nandiyan ka na, di ba? Kasi, sa totoo lang guys, para sa akin, first time sa akin na yung tao na kasama mo sa bahay, yung magkasama kayo sa bahay. So, everyday kayo nakikita, everyday kayo nagkakasama, nagkakausap. So, first time sa akin na magkaroon ng mahal sa buhay na mawala. Na yung lagi mo kasama sa bahay. Kasi usually, mga kamag-anak, yung mga tito ko noon, hindi naman kami magkasama sa bahay. So, parang first time sa akin na magkakaroon ako ng kapamilya o mahal sa buhay na nakasama ko talaga siya araw-araw, nakatira kami sa isang bahay, tapos na nawala siya, gano'n. So, parang, ini-imagine ko yung mga moments na magkasama kami, na
Kasama kami sa bahay, nag-usap kami, kumakain ng sabay, minsan, nanonood ng TV. Parang, si Lolo, ito na ba si Lolo? Ganyan. Parang, di ko pa rin matanggap. Sa totoo lang, I can't. Di ko pa rin matanggap. Tapos, edi yun na nga, no. Alam niyo yun na masaya ka dahil nakauwi ka ng Pilipinas kasi namimiss yung Pilipinas. Pero at the same time, malungkot ka kasi nga umuwi ka hindi dahil magbakasyon. Umuwi ka dahil, 'di ba, kailangan para makita yung lolo mo, 'di ba? Para makita yung ah, mahal mo sa buhay, ganyan. So, parang hindi mo magawang maging masaya, parang gano'n. Kasi alam mo na malungkot, 'di ba? Kasi nga nawala yung isa sa mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Sa mga taong nakasama mo sa buhay mo, 'di ba? Parang nagtatalo yung saya at saka lungkot, 'di ba? So, pero ayun, diretso pa rin, kasi mag-ano yun, 'di ba, maghapon umaga hanggang umaga hanggang gabi. So, burol kasi. So, yun nakita mo yung mga nakita ko namin yung mga kamag-anak namin, mga kaibigan na matagal lang din nakikita, 'yan. So, siyempre nakakatuwa, 'di ba? At the same time, parang, sabi nga nila ba't nga gano'n, yung mga kamag-anak mo, tsaka yung mga kakilala mo, nakikita lang kayo 'pag may patay. Alam niyo yun? Pero 'pag walang gano'n, hindi kayo nagkikita, alam niyo yun? Kaya I think totoo yun. Kasi yung mga kakilala namin, kamag-anak namin na ang tagal-tagal namin nang hindi nakita, dun lang namin nakita sa burol ng lolo ko. And in a way, parang reunion na rin yun, ano. Yan. So, yung last night kasi is Wednesday. Yun din pala yung last night pala. Kasi Thursday pala kinabukasan, ililibing na. So, may last night, may program kami. So, after nung program, ayun, kinabukasan, yung libing na. So, ayun, yung libing, may program din sa libing sa umaga. And then, yun, nag-hire na lang kami ng van para makapunta doon sa sementeryo. Tapos, nung huli ng viewing, parang gano'n, yung bago talaga ilibing na sa lupa, ilagay na sa lupa. Yun, nung nakita ko talaga yung lolo ko, talaga doon ulit ako napaiyak. Na sabi ko sa kanya, "Lolo, bakit? Ba't ang aga naman? Bakit naman ganito? 'Di ba sabi mo uuwi ka pa? 'Di ba sabi mo babalik ka pa, kunin mo yung tax refund mo." Sabi ko sa isip ko habang umiiyak ako do'n sa kabaong ko, "Lolo, bakit naman? 'Di ba lakas-lakas niyo?" Tapos ano, ayun nga. Sorry guys, sorry. Naalala ko lang, naawa ko sa lolo ko. At least ang good, hindi na nailibing na nga. So, yun, after nun, ayun, uwi na kami. And then, pahinga-pahinga, ganyan. Pero alam nyo guys, sa lahat ng nangyari na yun, no, hanggang ngayon, sa totoo lang, di pa rin nagsisink in sa akin. Pakiramdam ko ngayon, nasa Pilipinas lang yung lolo ko. Nagbabakasyon siya. Yun yung pakiramdam ko ngayon, guys. Na hindi siya nawala. Alam mo yun? Na andito pa rin siya sa amin. Kaya para sa akin, parang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Hindi pa rin nasisikin sa akin. Kaya yun guys. And then yun, kinabukasan, so pahinga kami yung Thursday, kinabukasan Friday. Siguro,
umuwi lang kami doon sa bahay namin sa Pilipinas. Chinek namin yung bahay namin. Yan. Tapos may kinuha ko yung mga dati na, mga photo albums namin. Dinala ko dito sa Canada. Yan. Tapos, chinek namin yung bahay. Kaya, so, ayun. And then, after nun, di na kami nakagala masyado. In-invite lang kami nung kaibigan ni Mama na kumain sa isang restaurant. Ganyan. So, yun. And then, kinagabihan noon, dumapunta na kami ulit sa airport at kami na kaibigan ni Mama. And then, balik ulit dito sa Canada. Yeah, so, yun nga, ang bilis lang namin, guys. Ang bilis lang namin. Hindi kami as in, dating namin, huling gabi na ng burol, and then kinabukasan libing, and then kinabukasan uwi. Yun. So, napakabilis. Kaya, ayun guys, bakit kami biglang umuwi ng Pilipinas? Hindi namin in-expect talaga. Hanggang ngayon. Pero, in a way, masaya na rin ako kasi at least, ngayon, nasa magandang lugar na si Lolo. So, wala na siya nahihirapan. Hindi na siya nahihirapan, wala siyang problema. Ganyan. So, nasa mabuti na siyang kalagayan. Tama ba? So, maganda na siyang lugar. And, yun yung kagandahan nung nangyari. Siguro, yun ang masasabi ko na hindi na siya mai-stress, hindi na siya mawawala ng mga pain niya, yung mga pain na kasukasuan niya. Ganyan. Yan. So, yun lang iniisip ko lagi. At saka, alam ko naman na hindi kami pababayaan ni God, di ba? Na mayroon siyang reason kung bakit nangyari yun. At saka, nag-90 years old siya, guys, no? Yun ang magandang nangyari sa pag-uwi niya ng Pilipinas. Nakapag-celebrate siya ng birthday, 90 years old siya. Nakapag-celebrate pa siya ng birthday sa Pilipinas. Nakapag-Christmas siya, nakapag-New Year siya sa Pilipinas, So, bago nangyari yan lahat, at least, na-enjoy niya yung stay niya doon. At least, tsaka, konti na lang yung mga tao na tumatagal hanggang 90 years old, di ba? So, tsaka nakagala-gala siya, nakita niya yung mga kamag-anak niya, mga kaibigan, mga kababata, na buhay pa. di ba? Kasi halos, ito kwento niya kasi halos ng mga kababata niya, wala na. Kanya. So, at least kahit pa paano, yung ilang buwan niya na na-stay doon, at least nakapag-enjoy pa rin naman siya. Yan. Yun lang guys, no? So, thank you sa panonood ng video na ito. At maraming salamat kung natapos yung video na ito, no? Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko. Yan. And if meron kayong ganitong experience, no? At gusto nyo pong i-share, comment nyo lang po sa ating comment section down below. So, maraming salamat po ulit po. And please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, pa-subscribe kung nagustuhan po ang video na ito. And click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa next video. And then, sige guys, see you again next time. Okay, salamat po ulit. Bye-bye po. God bless.